Kinuha ni Mang Kulas ang garapon na tila isang marupok na pag-asa at inilagay ito sa loob ng kanyang lumang sako. Ang sikat ng araw ay humahaplos sa mga lumang bubungan ng tondo. Ngunit ang init nito ay hindi nakapanimbang sa lamig na muling bumalot sa kanyang puso. Bawat hakbang ng kanyang gulong na kariton, ay tila ikot ng orasan, pabalik sa isang nakaraan na pilit niyang nililibing. Ang amoy ng alikabok, uso ng tambutso, at saring pagkain sa bangketa ay tila sumasalim sa magulong takbo ng kanyang isip. Nang makarating siya sa kanyang barong, isang kubo na gawa sa tagping hiyero at kahoy, agad siyang pumasok. Ang loob nito ay maliit at madilim. Ngunit ito ang kanyang kanlungan sa loob ng 40 taon. Direkta siyang nagtungo sa maliit na altar na gawa sa lumang kahon kung saan nakalagay ang litrato ng kanyang ligaya. Isang lumang retrato na kupas na, ngunit ang ngiti ng kanyang anak ay malinaw pa rin sa kanyang gunita. Inilapag niya ang garapon sa tabi ng retrato. Ang malamig na salamin nito ay tiya nagpapahiwatig ng isang misteryong matagal nang nakabaon. Umupo si Mang Kulas sa sahig sa isang lumang banid. Ang pagod sa maghapon ay nawala na, napalitan ng uhaw sa katotohanan. Dahan niyang kinuha ang garapon. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Inalis niya ang lumang takit at maingat na inilabas ang nakakabit na papel at ang kupas na litrato. Ang amoy ng lumang papel at nakaraang panahon ay humalo sa hangin. Pinuksan niya ang sulat. Ang mga titik ay sulat, kamay ng isang babae. Ngulit tila isinulat sa gitna ng matinding emosyon. Bawat salita ay tila hiwa sa kanyang puso. Mahal kong Mayumi, nagsimula ang sulat. Kung nababasa mo ito, siguro'y malaki ka na. Sana napatawad mo ang inay. Alam kong mahirap intindihin, anak. Ngunit ang buhay ay mapaglaro. Pinilit kitang ipaubaya sa tiyanilya mo sa baryo Pangarap. Hindi dahil sa hindi kita mahal, kundi dahil sa labis kitang mahal. Gusto kong magkaroon ka ng mas magandang buhay. Isang kinabukasan na hindi ko maibibigay noon. Ang hirap, Mayumi. Ang hirap ipaliwanag. Kung bakit kinailangan kong iwan ka, kahit na bawat araw ay dinudurog ang puso ko. Patawarin mo ako, anak. Tandaan mo ang kwintas mo, ang ibon ng Adar na naipinagawa ko para sa'yo. Tandaan mo, isang araw, hahanapin kita. At sana, sa araw na yon, mayakap kitang muli at mahibigay ko sa'yo ang lahat ng pagmamahal na ipinagkait ko. Napahawak si Mang Kulas sa kanyang dibdib. Mayumi. Hindi ligaya. Lito siya. Ngunit ang Adar na, ang maliit na ibon na kawayan na ibinigay niya kay Ligaya, na matagal nang nawawala. At ang baryo Pangarap, ang pangalan ay pumukaw sa kanya ng mga bangungot. Ang pangyayari, ang apoy na umubos sa lahat ng kanyang pag-asa, ay malinaw pa rin sa kanyang isip. Tiningnan niya ang litrato. Isang babaeng bata, may malungkot na mata, hawak ang isang sanggol. Sa likuran nila, ang isang pamilyar na dingding ng tinimed sa baryo Pangarap. Hindi niya kilala ang babae. Ngunit ang mga padeya, ang mga bintana, ay malinaw niyang natatandaan. Ito nga ang lugar kung saan nawala ang kanyang ligaya. Ang gabi ay lumipas sa tila isang iglap. Hindi nakatulog si Mang Kulas. Ang sulat at litrato ay paulit-ulit niyang tinitingnan. Ang pagkalito ay napalitan ng isang matinding pagnanais na alamin ang katotohanan. Mayumi,
Sino? Si Mayumi? At bakit parehong may kinalaman ang Adarna at Baryo Pangarap sa kanya at sa kanyang ligaya? Ang asang matagal nang natutulog ay biglang nagising, mas nagniningas kaysa sa apoy na umubos sa kanyang nakaraan. Nang sumikat ang araw, desidido na si Mangkulas. Kailangan niyang hanapin ang babae sa litrato, ang may akda ng sulat. Kailangan niyang malaman kung sino si Mayumi at kung ano ang koneksyon nito sa kanyang anak. Ito ay hindi lamang isang paghahanap, ito ay isang misyon. Nagbihis siya ng kanyang pinakamahinang kamiseta na mayroon pa ring bahid ng amoy lupa. Pinulupot niya ang panyo sa kanyang ulo upang takpan ang kanyang mga uban. Ngayon, hindi na siya nagmamaneho ng kariton. Ngayon, ang kanyang mga paa ang magdadala sa kanya sa kanyang paghahanap. Unang tinumon ni Mangkulas ang sari sa restore ni Aling Nena. Si Aling Nena ay matagal nang nakatira sa Tondo, halos kasing tanda na ni Mangkulas. Ang kanyang tindahan ay nagsisilbing sentro ng balitaan at tsismisan sa kanilang lugar. Aba, Mangkulas, ang aga mo yata, bati ni Aling Nena, na abala sa aayos ng mga paninda. Kumusta ka? Hindi kita nakita kahapon. Aling Nena, may mahalaga lang akong sasabihin, sagot ni Mangkulas. Ang kanyang boses ay naninginig sa asa at nerbiyos. May kailangan akong malangan. Itinumento niya kay Aling Nena ang tungkol sa gapon ang sulat at ang litrato. Ipinakita niya ang kupas na retrato. Nakita mo na ba ang babaeng ito? Aling Nena. O kilala mo ba ang isang babaeng nagngangalang Mayumi o Elena? Kinilatis ni Aling Nena ang litrato. Naku, Mangkulas, ang tanda na nito. Hindi ko matandaan. Marami nang dumaan sa lugar na ito. Pero, teka, kumunot ang noon ni Aling Nena. Ang Baryo Pangarap, doon ako lumaki. Agumag ka. Apoy. Siyempre, manatatandaan ka ba tungkol sa isang ina na kinailangang iwan ng kanyang anak doon? O kaya, isang bata na may kwintas na Adarna? Pilit na tanong ni Mangkulas. Maraming bata doon. At maraming pamilya ang naghirap. Mahirap alalahanin ang bawat isa, paliwanag ni Aling Nena, na tila ayaw nang balikan ng mga alaala ng sunog. Kung may ibon ng Adarna, dati may ibibenta doon na mga laruan na gawa sa kahoy, gawa ng isang matandang karpintero. Isa yon sa mga ibon. Ngunit sa kabila ng aalangan nakita ni Aling Nena ang matinding pagnanais sa mata ni Mangkulas. Subukan mong magtanong kay Mang Tonyo. Mangkulas, sabi niya, na tila nagbigay ng isang bahagyang liwanag. Matanda na rin iyon, magbubot din. Pero mas matagal siyang nakatira sa Baryo Pangarap kaysa sa akin. Pakasakaling may matandaan siya. Sa Divisoria mo siya madalas makita, sa may sulok ng Ilaya, nagpapahinga sa ilalim ng tulay. Pinapunta ni Aling Nena si Mangkulas. Sa Divisoria, sa gitna ng siksikan ng mga tao, ang ingay ng mga nagbebenta, at ang amoy ng paninda. Sumakay siya ng jeepney, ang bawat hugoy ay nagpapaalala sa kanya ng mga luma niyang biyahe, kasama si Ligaya. Ang paghahanap ay hindi lamang pisikal, kundi emosyonal din. Bawat kalsada ay may dalang alaala. Bawat mukha na nakasalubong niya ay tila nagtatago ng isang bahagi ng kanyang nawawalang nakaraan. Nang makarating sa Divisoria, naglibot si Mangkulas sa gitna ng magulong palengke. Ang iba't ibang amoy ng prutas, gulay, isda, at basurahan ay sumasalubong sa kanya. Nakita niya si Mang Tonyo sa ilalim ng tulay, nakaupo sa isang lumang bangko, nagpapahinga,
Ang kanyang kariton ay puno ng mga basyo. Mang Tonyo, kumustela? Bati ni Mang Kulas, lumapit sa matanda. Aba, Mang Kulas, ikaw pala. Sagot ni Mang Tonyo, ang boses ay may bahid ng pagod. Anong hangin ang nagdala sa iyo rito? Hindi ka na madalas lumabas sa tondo. May mahalaga lang akong inaalam, Mang Tonyo, sabi ni Mang Kulas. Naaalala mo pa ba ang baryo Pangarap bago masunod? Biglang nagbago ang mukha ni Mang Tonyo. Ang kanyang mga mata ay tila nangulilin. Bakit mo pa binabalikan iyan, Mang Kulas? Matagal ng panahon. Masakit alalahanin. Para kay ligaya. Mang Tonyo, bulong ni Mang Kulas, ang kanyang mga mata ay nanunubig. May nakita akong sulat at litrato. Tungkol sa isang babaeng nagngangalang Mayuni at may koneksyon sa Adalna. At sa baryo Pangarap. Ipinakita niya muli ang litrato. Pinagmasdan ni Mang Tonyo ang larawan ng matagal. May kumislat sa kanyang mga mata. Tila isang alaala ang bumalik. Ito ba si Elena? Biglang tanong ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay nagulat. Ang babaeng ito. Ito si Elena. Bata pa siya rito, pero sigurado ako. Si Elena. Ang anak ng yumaong Aling Malta. Nagkaanak siya noon sa labas ng kasal. Si Mayumi. Kung tama ang tanda ko, ipinauwi niya sa kanyang tiyahin sa baryo Pangarap. Bago pa man mangyari ang sunog. Napahawak si Mang Kulas sa kanyang dibdib. Isang pangalan, isang koneksyon. Alam mo ba kung nasaan na siya, Mang Tonyo? Umiling si Mang Tonyo. Matagal nang umalis, iyon, pagkatapos ng sunog. Hindi na namin nakita pa, sabi, nagtrabaho daw sa Makati, at aral ng abuga siya. Matalino, daw, si iyon. Pero, hindi ako sigurado. Ang impormasyon ay isang munting liwanag sa dilin. Elena. Makati. Isang abogada. Nagpasalamat si Mang Kulas kay Mang Tonyo. Ang puso niya ay puno ng asa, halo ang pangamba. Ang paghahanap ay hindi nagtatapos, bagkus nagsisimula pa lang. Ang kanyang paglalakbay ay magpapatuloy, at sa bawat hakbang, umaasa siyang makakahanap siya ng isang bahagi ng kanyang nawawalang ligaya. Kahit na ang daan ay matarik, ang kanyang ibig sa kanyang anak ay nagsisilbing gabay. Sa isang maghapon ng Mayo na halos tunawin ang aspalto sa Tondo, Manila, ang matinding init ay tila bumubulong ng mga lumang kwento. Si Mang Kulas, may edad na 70 lang taong gulang, ay patuloy na sumusuong sa makipot at masangsang na eskinita ng kanyang araw na hanap buhay. Payat na payat ang kanyang katawan, animoy pinatuyong kahoy na binalutan ng kulubot na balat, at ang kanyang lumang sombrero de salakot ay halos matakpan na ang kanyang mga mata. Sa kabila ng kanyang pagod, na sumasalamin sa bawat patak ng pawis na bumabasa sa kanyang damit, ang kanyang paningin ay matalin pa rin, nagsisiyasat sa bawat sulok, sa bawat tumpok ng masura, sa bawat posibilidad na may matatagpuan siyang makukuha. Ang ingay ng mga sigawan ng mga bata, ang ingay ng radyo na nakabukas sa tindahan, at ang walang humpay na busina ng mga tricycle, ay tila isang symphony na nagpapatuloy sa ritmo ng kanyang buhay. Habang kanyang itinutulak ang kanyang pinagtagpi, agping kariton na puno ng saring lumang dyaryo, plastik na bote, at basag na salamin, bigla siyang huminto. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang liblib na sulok ng isang naguhong bodega, isang lugar na matagal nang iniwan
at tila kinain na ng panahon. Tuon, sa ilalim ng mga tipak ng silang semento at mga lumang kahoy, tila may tumawag sa kanya. Isang kakaibang kislap ng salamin ang kanyang nakita, bahagyang nakabaon sa putik at alikabok. Dahan siyang lumapit, ang bawat hakbang ay tila paglapit sa isang matagal nang nakalimutang lihin. Sa gitna ng mga kalat at dumi, kanyang nakita ang isang garapon, isang lumang botelya na may bahid ng panahon, ang bibig ay mahigpit na nakasara, at ang salamin nito ay halos itim na sa dumi. Maingat niyang pinulot ang garapon, ang kanyang mga daliri ay tila nakaramdam ng isang kakaibang enerhiya mula rito. Pinunasan niya ang alikabok sa salamin, at doon, sa loob ng garapon, kanyang nakita ang isang nakabalumbong dilaw na papel. Nakatali ng isang hibla ng pinaglumaang sinulid, at sa tabi nito ay isang maliit at kupas na litrato. Ang kanyang puso ay biglang kumabog nang mabilis, isang pakiramdam na matagal nang hindi niya naramdaman. Hindi lang ito isang ordinaryong basura. Ito ay may dalang misteryo. Sa loob ng kanyang maliit na barong, sa ilalim ng kanyang kubo, dahang binuksan ni Mang Kulas ang garapon. Ang amoy ng lumang papel at nakaraang panahon ay agad na sumalubong sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa isang uri ng kaba na matagal nang natutulog sa kanyang dibdib. Maingat niyang inilabas ang nakabalumbong papel at ang litrato. Unang tiningnan niya ang sulat. Ang mga titik ay sulat, kamay ng isang babae, pino at elegante, ngunit tila isinulat sa gitna ng matinding damdamin. Pinasa niya ang ilang linya. Ang kanyang mga mata ay lumilipad sa mga salita, at ang bawat salita ay tila isang suntok sa kanyang puso. Tandaan mo ang kwintas mo, ang ibon ng adal na ipinagawa ko para sa iyo. Baryo Pangarap. Ang mga salitang adal na at Baryo Pangarap ay tila kidlat na tumama sa kanya. Ang kanyang puso ay bumilis ang pagtibok, ang kanyang hininga ay huminto. Ang Adarna, ang maliit na ibon na kawayan na ibinigay niya sa kanyang anak na si Ligaya. Ang ibon na paborito ni Ligaya, na palagi nitong yakap-iyakap, ang kanyang munting anting. At ang Baryo Pangarap, ang pangalan, ay kumukaw sa kanya ng mga bangungot. Ang lugar kung saan natupok ang lahat ng kanyang pag-asa, ang lugar kung saan nawala ang kanyang ligaya, 40 taon na ang nakalipas. Tila isang pelikula na umikot sa kanyang isip ang mga alaala ng araw na yon. Nakita niya muli ang mukha ni Ligaya, 5 taong gulang pa lang, puno ng alikabok at uling, ngunit ang ngiti nito ay malinaw pa rin sa kanyang gunita. Yakap nito ang kanyang muntik ibon ng Adarna, ang regalo niya sa kanyang kaarawan. Isang sandali ng kaligayahan, bago pa man dumating ang impyerno. Ang huni ng kampana ng simbahan ay biglang napalitan ng nakakabining sirena ng bumbero. Sa loob ng ilang saglit, ang amoy ng usok ay kumalat sa hangin at ang sigaw ng mga tao ay bumalot sa buong Baryo Pangarap. Apoy! May sunog! Si Mang Kulas, na noon ay abala sa kanyang pagpapako ng silang dingding, ay agad na kumaripas ng takbo. Ang kanyang puso ay tila gustong lumabas sa kanyang dibdib. Ligaya ko. Ang mga bahay na yari sa tagping kahoy, at yero ay mabilis na nilalamon ng apoy. Ang mga kulay orange at pula ay sumasayaw sa langit, kasabay ng makapal na itim na usok na bumabarot sa lahat. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Kanyang nilusong ang tapoy. Ang kanyang mga kamay ay nagbabaga. Ang kanyang lalamunan ay masakit sa usok. Nakita niya ang mga kapitbahay na nagsisitakbuhan, ang mga bata na umiiyak,
Ngunit ang kanyang mga mata ay tanging si Ligaya lamang ang hinahanap. Anak, saan ka? Anak ko. Siya ay tumakbo sa kanilang munting kubo na unti nang nilalamon ng apoy. Nakita niya ang bintana, basag, at ang silid ni Ligaya ay puno na ng usok. Ang kanyang mga sigaw ay tila walang narinig. Ang init ay napakainit, ang usok ay nakakabingi. Pilit siyang pumasok, sinusuong ang nagbabagang kahoy at yero, ngunit ang apoy ay masyadong malakas. Siya ay inilayo ng mga bongbero, ang kanyang mga braso ay sinunog, ang kanyang mga mata ay halos lumuwa sa pagluha. Ang tanging nakita niya ay ang pagguho ng kanilang tahanan at kasama nito ang pagguho ng kanyang buong mundo. Ang alaala ng pagkawala ni Ligaya ay isang sugat na matagal nang ginamuot ng panahon, naging isang malalim na pilat sa kanyang puso. Ngunit ngayon, sa paghahanap ng garapon at sa pagbasa ng mga salitang iyon, ang pilat na yun ay muling nagdugo, ang apoy ay muling alab, mas matindi pa kaysa noong araw na iyon. Mula sa isang tahimik at payak na magbubote, na ang taning hangarin ay ang makatawig sa bawat araw, si Mang Kulas ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata, na karaniwang nagpapahayag ng pagod at pagtanggap ay napuno ng isang bagong sigla ng isang ama, na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Hindi lang ito isang ordinaryong garapon o isang lumang sulat. Ito ay isang tanglaw ng pag-asa, isang munting piraso ng liwanag na nagbibigay direksyon sa kanyang madilim na mundo. Ngunit kasabay nito, ito rin ay isang mabigat na pasanin, isang muling pagbukas ng mga sugat na matagal nang sinubukang kalimutan. Ang kanyang paglalakbay ay hindi pa natatapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lang. Ang pag-asang makahanap ng sagot, makahanap ng ligaya, ay muling aapoy sa kanyang matandang puso. Nang sumikat ang araw sa pondo, ang mga sinag nito ay tila tumatagos sa bawat butas ng yero at kahoy ng barong ni Mang Kulas, nagbibigay liwanag sa kanyang determinadong mukha. Ang kanyang pagod ay napalitan ng isang uhaw sa katotohanan, isang misyon na higit pa sa simpleng paghahanap. Ito ay tungkol sa pagkuha ng isang bahagi ng nakaraang matagal nang ninakaw sa kanya. Kailangan niyang hanapin ang babae sa litrato, ang may akda ng sulat, ang ina ni Mayumi. Kailangan niyang malaman kung sino si Mayumi at kung ano ang koneksyon nito sa kanyang ligaya, sa ibon ng Adalna at sa sumpa ng baryo Pangarap. Nagbihis siya ng kanyang pinakamahinang kamiseta na may bahid pa rin ang amoy, lupa, mula sa araw na paghahanap buhay. Pinulupot niya ang panyo sa kanyang ulo upang takpan ng kanyang mga uban, tila nagtatago sa paglipas ng panahon. Ngayon, ang kanyang lumang kariton ay naiwan sa sulok ng barong. Ngayon, ang kanyang mga paa, na sinanay, na sa maghapong paglalakad, ang magdadala sa kanyang paghahanap. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat ng pag-asa, halo ang pangamba. Hindi na siya isang ordinaryong magbobot, siya ay isang ama na naghahanap ng kanyang nawawalang anak, isang ama na handang tawirin ang anumang landas. Unang tinumo ni Mang Kulas ang sari store ni Aling Nena, isang maliit na tindahan na nagsisilbing sentro ng komunidad. Ang tindahan ay pulo ng saring produkto, mga nakasabit na chicharia, mga botang soft drinks, at mga lata ng sardinas. Ang amoy ng kape, suka, at tuyo ay humalo sa ingay ng radyo na nakabukat sa isang drama sa hapon. Nakita niya si Aling Nena, isang matandang babae na may puting buhok na nakapusod, abala sa pag-aayos ng mga paninda. Aba,
Mangkulas, ang aga mo yata, bati ni Aling Nena, na tila nagulat sa pagdalaw niya sa hindi karaniwang oras. Kumusta ka? Hindi kita nakita kahapon. Akala ko'y nilagnat ka na sa init. Ang boses ni Aling Nena ay puno ng pag-aalala, tulad ng isang ina sa kanyang anak. Aling Nena, may mahalaga lang akong sasabihin. Sagot ni Mangkulas, ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-asa at nerbiyos. Ang kanyang mga mata ay tila nagpupumilit na ipahayag ang bigat ng kanyang nararamdaman. May kailangan akong malaman, isang bagay na matagal ko nang hinahanap. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang kupa sa litrato at maingat na ipinakita kay Aling Nena. Ikinuwento niya ang tungkol sa garapon, sa sulat, at sa mga salitang mayumi, adalna, at baryo pangarap. Nakita mo na ba ang babaeng ito, Aling Nena? O kilala mo ba ang isang babaeng nagngangalang Mayumi o Elena, na may koneksyon sa baryo pangarap at sa ibon ng adalna? Kinuha ni Aling Nena ang litrato, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig habang pinagmamasdan ng kupas na larawan. Ang kanyang noo ay kumunot. Tila pilit na inaalala ang isang bagay mula sa kanyang malayong nakaraan. Naku, Mangkulas, ang tanda na nito. Hindi ko matandaan. Marami nang dumaan sa lugar na ito. Pero teka, uminto si Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa malayo. Ang baryo pangarap, doon ako lumaki. Pagumag ka, apoy, syempre. Ang huling pangungusap niya ay may bahid ng kalungkutan, tila ayaw nang balikan ang mga alaala ng trahedya. May natatandaan ka ba tungkol sa isang ina na kinailangang iwan ang kanyang anak doon? O kaya isang bata na may kwintas na adana? Pilit na tanong ni Mangkulas, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa mata ni Aling Nena, puno ng pag-asa. Maraming bata doon. At maraming pamilya ang naghirap pagkatapos ng sunog. Mahirap palalahanin ang bawat isa, paliwanag ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay bahagyang bumaba. Tila ayaw na usapan ng masakit na nakaraan. Kung may ibon ng adalna, dati may ibinibenta doon na mga laruan na gawa sa kahoy, gawa ng isang matandang karpintero. Paka, isa yon sa mga ibon na yon. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan, tila ayaw magbigay ng maling pag-asa. Ngunit sa kabila ng pag-aalangan, nakita ni Aling Nena ang matinding pagnanais, ang matinding sakit, at ang matinding pag-asa sa mata ni Mangkulas. Ang kanyang puso ay naantid. Subukan mong magtanong kay Mang Tonyo, Mangkulas, sabi niya, na tila nagbigay ng isang bahagyang liwanag sa dilim. Matanda na rin iyon, magbubot din. Pero mas matagal siyang nakatira sa baryo, pangarap, kaysa sa akin. Baka sakaling may matandaan siya. Sa Divisoria mo siya madalas makita, sa may sulok ng Nilaya, nagpapahinga sa ilalim ng tulay. Ang impormasyon ay isang munting liwanag. Hindi ito ang direktang sagot na inaasahan niya, ngunit isa itong hakbang. Nagpasalamat si Mangkulas kay Aling Nena. Ang kanyang puso ay bahagyang gumaan, ngunit ang bigat ng paghahanap ay nananatili. Sumakay siya ng jeepney patungong Divisoria. Ang bawat ugoy ng sasakyan ay nagpapaalala sa kanya ng mga lumanyang biyahe kasama si Ligaya. Ang tunog ng tambotso, ang ingay ng mga nagbebenta ng mani, at ang siksika ng mga pasahero ay tila isang malikhaing pelikula ng kanyang buhay. Ang paghahanap ay hindi lamang pisikal, kundi emosyonal din. Bawat kalsada ay may dalang alaala. Bawat mukha na nakasalubong niya ay tila nagtatago ng isang bahagi ng kanyang nawawalang nakaraan. Nang makarating sa Divisoria,
Ang kanyang mga mata ay tila nakakita ang isang magulong sinin. Ang siksikan ng mga tao, ang ingay ng mga nagbebenta, ang iba't ibang amoy ng prutas, gulay, isda, at basurahan ay sumasalubong sa kanya. Kailangan niyang maging matatag. Ang Divisoria ay isang mundong magulo, ngunit ito rin ang mundong kinalakhan niya. Matapos ang halos isang oras na paghahanap sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Mang Tonyo. Nakaupo ito sa isang lumang bangko, sa ilalim lang tulay sa may sulok ng ilaya. Nagpapahinga. Ang kanyang kariton ay puno ng mga basyo ng bote at lumang dyaryo. Nagpapahiwatig ng maghapong pagod. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim pa rin. Mang Tonyo, kumusta? Pati ni Mang Kulas, lumapit sa matanda. Ang kanyang boses ay tila nagpipigil ng kanyang hininga. Aba, Mang Kulas, ikaw pala, sagot ni Mang Tonyo. Ang boses ay may bahid ng pagod at pagtataka. Anong hangin ang nagdala sa'yo rito? Hindi ka na madalas lumabas sa tondo. Nagpapahinga na ba ang matanda? May mahalaga lang akong inaalam. Mang Tonyo, sabi ni Mang Kulas, kinuha mula sa kanyang bulsa ang litkato at ang sulat. Naaalala mo pa ba ang baryo pangarap bago masunog? Biglang nagbago ang mukha ni Mang Tonyo. Ang kanyang mga mata ay tila nangulimlim, ang kanyang mga labi ay bahagyang kumunot. Ang pangalan ng baryo pangarap ay tila isang multo na bumalik mula sa nakaraan. Bakit mo pa binabalikan niyan, Mang Kulas? Matagal ng panahon. Masakit alalahanin, lalo na't marami ang namatay doon. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-iwas, tila ayaw ng kalikutin ang mga sugat na matagal nang sinubukang hilumin ng panahon. Para kay Ligaya, Mang Tonyo, bulong ni Mang Kulas, ang kanyang mga mata ay nanunubig. May nakita kong sulat at litrato. Tungkol sa isang babaeng nanyangalang Mayumi at may koneksyon sa Adalena at sa baryo pangarap. Ipinakita niya muli ang litrato. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pag-asa. Pinagmasdan ni Mang Tonyo ang larawan ng matagal. Ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa nakaraan. Pilit na inaalala ang mga mukha ng mga taong nakilala niya. May kumislap sa kanyang mga mata. Tila isang alaala ang bumalik, unting lumilinaw sa kanyang isipan. Ito ba si Elena? Biglang tanong ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay nagulat at may bahid ng pagkilala. Ang babaeng ito si Elena. Bata pa siya rito, pero sigurado ako, si Elena, ang anak ng yumaong Aling Malta. Nagkaanak siya noon sa labas ng kasal. Si Mayumi, kung tama ang tanda ko. Ipinauwi niya sa kanyang tiyahin sa baryo pangarap. Bago pa man mangyari ang sunog, iwan siya ng sulat doon sa tiyahin niya para balikan si Mayumi pagdating ng panahon. Napahawak si Mang Kulas sa kanyang dibdib. Isang pangalan, isang koneksyon, isang kumpirmasyon sa mga saritang nabasa niya sa sula. Ang Elena sa sulat ay ang Elena na ito. Alam mo ba kung nasaan na siya, Mang Tonyo? Ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali. Tila takot na mawala ang munting pag-asa. Umiling si Mang Tonyo, ang kanyang mukha ay bahagyang nalungkot. Matagal nang umalis siya pagkatapos ng sunog, Mang Kulas. Hindi na namin nakita pa. Sabi, nagtrabaho daw sa Makati at aral ng abogasya. Matalino daw kasi iyon, may ambisyon. Pero, hindi ako sigurado. Ang impormasyon
ay isang munting liwanag sa dilim. Elena. Makati. Isang abogada. Nagpasalamat si Mang Kulas kay Mang Tonyo. Ang puso niya ay puno ng pag-asa, halo ang pangamba. Ang paghahanap ay hindi nagtatapos, bagkus nagsisimula pa lang. Ang kanyang paglalakbay ay magpapatuloy at sa bawat hakbang, umaasa siyang makakahanap siya ng isang bahagi ng kanyang nawawalang ligaya. Kahit na ang daan ay matarik, ang kanyang pag-ibig sa kanyang anak ay nagsisilbing gabay. Ang isang bagong direksyon ay naukit na sa kanyang isip, patungong Makati, patungong isang bagong mundo na malayo sa Pando, ngunit puno ng mga posibilidad. Sa dilim ng gabi, ang impormasyon mula kay Mang Tonyo ay tila munting tanglaw na bumubutas sa makapal na ulap ng kawalan. Elena. Makati. Abogada. Mga salitang nagbigay ng bagong direksyon sa paghahanap ni Mang Kulas. Ngunit bago marating ang ibang mundong iyon, kailangan niyang balikan ang nakaraan, ang mga natitirang anino ng barilo pangarap. Ang sinabi ni Mang Tonyo tungkol sa muling pagtira ng ilang pamilya sa Sampaloc, ang naging susunod na hakbang. Kinabukasan, maaga pa bago sumikat ang araw, bumangon si Mang Kulas. Hindi niya na inisip ang pagod. Ang tanging nagpatuloy sa kanya ay ang alaala ni ligaya at ang pag-asa na dala ng garapon. Sumakay siya ng jeepney patungong Sampaloc. Sa bawat ugoy ng jeep, bawat busina, at bawat mukha na nakasalubong niya, tila nararamdaman niya ang pulso ng Maynila, isang lungsod na puno ng ingay at buhay, ngunit nagtatagulin ng libong kwento ng pagdurusa at pag-asa. Ang hangin ay may halong amoy ng usok ng tambutso, amoy ng mga paninda sa bangketa, at amoy ng mga taong nagmamadali. Pagdating sa Sampaloc, ang kapaligiran ay nagbago. Hindi kasing gulo ng Divisoria, ngunit mas lumang itsura. Ang mga gusali ay matatanda na, ang mga kalsada ay may basag, at ang mga eskinita ay masisikip at madidilin. Parang isang mas ng mga lumang bahay at mga apartment. Dito, ramdam mo ang bigat ng nakaraan. Nagsimulang magtanong si Mang Kulas. Nagtanong siya sa mga sari store, sa mga nagtitinda ng kape sa bangketa, sa mga matatandang nakaupo sa labas ng kanilang bahay. Gamit ang litrato at ang pangalan ng baryo pangarap, pilit niyang hinahanap ang sinumang maaring nakakilala kay Elena o sa mga anak nito. Karamihan ay kumiling, ang iba ay tinitingnan siya ng may pagtataka. Ang ilan ay tila ayaw nang balikan ang nakaraang masakit. Matagal na yon. Tatang, sabi ng isang babae. Mas mabuti ng kalimutan. Ngunit hindi sumuko si Mang Kulas. Ang pag-ibig niya kay ligaya ang naging lakas niya. Sa huling bahagi ng araw, isang matandang lalaki ang nagbigay ng munting liwanag. Kung tungkol sa baryo pangarap, baka kilala ni Mang Pedro. Siya ang dating caretaker ng tenement doon. Nakatira siya ngayon doon sa kabilang kanto, sa may tindahan ng lumang libro. Mabilis na nagtungo si Mang Kulas sa tinutukoy na tindahan. Maliit lang ito at halos matakpan na ng mga lumang karatula. Sa loob, sa gitna ng mga nakatumpok na libro, nakita niya si Mang Pedro. Isang matandang lalaki, na payat, nakasalamin, at ang balbas ay puti na. Nakaupo ito sa isang silya, nagbabasa ng lumang dyaryo. May kasama itong alagang pusa na nakahiga sa lap niya. Magandang hapon po, Mang Pedro, bati ni Mang Kulas, ang kanyang boses ay magalang. Nag-angat ng tingin si Mang Pedro,
Ang kanyang mga mata ay matalin at tila may bahid ng pagdududa. Ano mang maipaglilingkod ko? Panong niya. Ang kanyang boses ay tuyot. Ako po si Mang Kulas. May mahalaga lang po akong kailangan malaman tungkol sa Baryo Pangarap. Iglang nagbago ang mukha ni Mang Pedro. Ang kanyang mga labi ay bahagyang kumunot at ang kanyang tingin ay tila nagiging mas matalin. Baryo Pangarap. Bakit mo pa binabalikan iyan? Matagal na iyan. Mas mabuti nang iwanan ang mga alaala ng sumob. Kanyang ipiniktit ang mata. Tila ayaw nang isipin ang nakaraan. Walang may dudulot iyan, kundi sakit at problema. Napansin ni Mang Kulas ang pag-iwas sa tinig ni Mang Pedro. Tila mayroon itong tinatago o ayaw lang talagang balikan ang trahedya. Naiintindihan ko po, Mang Pedro. Ngunit hindi ko po ito magagawa. 40 taon na po akong naghahanap. Ito po ay para sa anak ko, si Ligaya. Ilabas niya ang litrato ni Ligaya at ang garapon, ipinapakita ang sulat at ang litrato ni Elena. Nasa sulat po ang pangalan ng Adalna at ng Baryo Pangarap. Mayroon pong koneksyon sa isang babaeng nagngangalang Mayumi at sa babaeng ito po sa litrato, si Elena. Tiningnan ni Mang Pedro ang litrato at ang sulat. Ang kanyang mga mata ay lumambot ng bahagya nang makita ang ibon, ang Adalna na binanggit. Ngunit nanatili pa rin ang pag-iwas. Adalna? Oo, naalala ko ang ibon na yan. Maraming bata ang may ganyan noon. Pero walang maidudulot iyan, Mang Kulas. Ang sunog ay malaking trahedya. Maraming pamilya ang nawalan. Marami ang hindi na namin nakita. Ang paghahanap ay walang saysay. Magdudulot lang iyan ng lalo pang sakit sa iyo. Mas masakit po ang hindi malaman, Mang Pedro. Sagot ni Mang Kulas, ang kanyang boses ay puno ng pighati. 40 taon na po akong nabubuhay sa pagtatago ng sakit. Bawat araw, bawat taon, ay hinihintay ko ang araw na makahanap ng sagot. Hindi po ako ihinto hanggat hindi ko nalalaman kung ano ang nangyari sa anak ko. Si Ligaya. 5 taong gulang pa lang siya noon. Ang paborito niya po ang ibon ng Adalna. May nakita si Mang Kulas na pagbabago sa mukha ni Mang Pedro. Tila gumalaw ang isang bahagi ng kanyang puso. Ang pag-ibig ng isang ama ay hindi matatawaran. Ikaw ba ang ama ni Ligaya? Tanong ni Mang Pedro, ang boses ay hindi natuyot, kundi may bahid ng pakikiyamay. Tumango si Mang Kulas, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Opo. At hanggang ngayon, umaasa akong makita siya muli, o kahit man lang malaman kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Bumuntong, hininga si Mang Pedro. Tila iisip ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, tila nakikita ang mga alaala ng sunog. Ang Baryo Pangarap. Doon. Sa tenement na iyon, ako ang caretaker. Maraming pamilya ang umupa doon. Mahirap ang buhay noon. Marami ang umalis pagkatapos ng sunog. Marami ang lumipat dito sa Sampaloc. Kinuha ni Mang Pedro ang litrato ni Elena. Ang babaeng nito, si Elena. Siya ang anak ni Aling Malta. Iyan na ang tenement. Ang unit nila ang nasa dulo sa bandang likod. Nagkaanak siya noon sa labas ng kasal.
Si Mayumi ang pangalan. Pinauwi niya sa kanyang tiyahin doon, si Aling Nelia. Kasi gusto niyang mag-aral, magkaroon ng mas magandang buhay at balikan ng anak niya. Pero dumating ang sunog, alinlangan si Mang Pedro. Kinausap ko rin si Elena noon. Galit na galit siya sa akin at sa mundo. Kasi hindi ko raw nagawa ang trabaho ko. Hindi ko raw naiwasan ng sunog. Akala niya si Mayumi ay kasama sa mga nawala. Asaan na po siya ngayon, Mang Pedro? Puno ng asa ang boses ni Mang Kulas. Matapos ang sunog, ulis siya agad, walang paalang. Agdesisyon siyang iwanan ng lahat. Sabi, nagtrabaho daw siya sa Makati. Aral ng abuga siya. Patalino siya. Kahit paano. Aste. Elena Garcia yata ang pangalan niya ngayon. Isang iglap, ang mga impormasyon ay naging malinaw. Ang mga sinabi ni Mang Tonyo ay kinumbirma ni Mang Pedro. Mayroon ng Elena. Mayroon ng Mayumi. Mayroon lang Adarna. At ang baryo pangarap na uugnay sa lahat. Salamat po, Mang Pedro. Maraming salamat po, sabi ni Mang Kulas, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasala. Ngumiti si Mang Pedro, isang ngiti na may bahid ng kalungkutan. Walang anuman, Mang Kulas. Hindi madaling kalimutan ang mga nangyari sa baryo pangarap. Sana, makahanap ka ng kapayapaan sa paghahanap mo. Tiningnan niya si Mang Kulas, ang kanyang mga mata ay tila nagpapahiwatig ng kanyang sariling panghihinayang. Ang pag-ibig ng isang ama, wala talagang katumbas iyan. Huwag kang susuko. Lumabas si Mang Kulas sa tindahan ni Mang Pedro. Ang araw ay unti nang lumulubog. Ang mga kulay orange at pula ay nagbibigay ng kakaibang ganda sa kalangitan ng Maynila. Ang kanyang puso ay puno ng iba't ibang emosyon, pag-asa, takot, at pag-asa muli. Ang daan patungong Makati ay malayo at ang mundo ni Ate Elena Garcia ay tila malayo sa kanyang mundo. Ngunit handa siyang tawirin ang anumang distansya. Ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang isang paghahanap. Ito ay isang paglalakbay pabalik sa nakaraan, pabalik sa kanyang anak, pabalik sa kanyang sarili. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang presensya ni Ligaya na tila gumagabay sa kanya sa diyen. Ang hamon ay hindi na lamang hanapin. Ang hamon ay harapin ang katotohanan, anuman ang idulot nito. Ang mga salitang Ate Elena Garcia at Makati ay tila umalingaw sa isip ni Mang Kulas habang siya ay naglalakad pa uwi sa Tondo. Isang abogadong matagumpay. Sa Makati ang syudad ng matatayog na gusali ng mga taong nagmamadali, ang mundo na napakalayo sa kanyang araw na pamumuhay. Ang Tondo ay kanyang kanlungan, ang kanyang mundo ng basyo at lumang diaryo. Ang Makati ay tila isang pantasya, isang lugar na nakikita lang niya sa telebisyon o sa mga sulyap mula sa bus. Ngunit ang pangako ng katotohanan, ang pag-asang makahanap ng sagot tungkol sa kanyang ligaya ay sapat na para tawirin niya ang anumang distansya, kahit pagaano ito kalayo. Sa gabing iyon, hindi muling nakatulog si Mang Kulas. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Paano niya haharapin ang isang abogadong mayayaman? Maiintindihan kaya nito ang kanyang simpleng kwento? O pagtatawanan lang siya, isang matandang magbobot na may hawak na lumang garapon at kupas na litrato?
Ang pangamba ay bumalot sa kanyang puso, ngunit ang pag-ibig sa kanyang anak ay mas matindi kaysa sa takot. Hindi siya susuko. Hindi siya pwedeng sumuko. Kinabukasan, mas maaga pa kaysa sa karaniwan, bumangon si Mang Kulas. Nagbihis siya ng kanyang pinakamahinang polo, na nilabhan at ilalagaan niya ng matagal. Kahit nakupas na, ito ang pinakarespeto niyang damit. Inayos niya ang kanyang buhok. Pinulupot ang malinis na panyo sa kanyang ulo. Kinuha niya ang garapon, ang sulat, at ang mga litrato, at maingat na inilagay sa loob ng isang lumang supot na papel. Kailangan niya itong dalhin ng maayos, ng buong paggalang, dahil ito ang tulay sa pagitan ng kanyang nakaraan at ng kanyang inaasahang kinabukasan. Ang paglalakbay patungong Makati ay isang paglalakbay sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Sumakay siya ng jeepney mula Tondo patungong Takti Avenue. Pagkatapos ay lumipat sa Metrorail. Ang bawat pagtaas ng Ken ay tila angat sa isang bagong dimensyon. Mula sa siksikan at bulok na amoy ng Tondo, dahang lumabas ang malalapad na kalsada, ang matatayog na gusali at ang mga taong nakasuot ng formal na damit. Ang lahat ay tila mabilis, moderno, at walang pakialam sa kanyang simpleng pagkatao. Ang mga salamin ng gusali ay sumasalamin sa kanyang pagod na mukha, isang paalala kung gaano siya kalayo sa mundong ito. Pagbama niya sa Ayala Station, tila nawala siya sa gitna ng mga nagmamadaling tao. Pangabos, taxi, at pribadong sasakyan ang bumalandra sa kanyang paningin. Ang ingay ng traffic ay nakakabingi. Malinis ang kalsada. Ang mga gusali ay matatayog at makintab. Tila umaabot sa langit. Dito, ang bawat segundo ay mahalaga. Ang bawat tao ay tila may mahalagang pupuntahan. Si Mang Kulas, na may suot na lumang polo at panyo sa ulo, ay tila isang dayuhan sa sarili niyang bansa. Nagtanong siya sa isang security guard tungkol sa Aki. Elena Garcia. Agad na sinabi ng guard ang pangalan ng isang mataas na gusali ng opisina, ang Garcia Law Office. Tumungo si Mang Kulas sa gusali, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang pasukan ay gawa sa salamin at bakal, napakalaki at napakabago. Sa loob, ang lobby ay maluwag, malinis, at mayroong malamig na hangin mula sa aircon. Ang mga tao ay nakaupo sa mga mamahaling silya, naghihintay. Ang mga babaeng receptionist ay magaganda at profesional, nakasuot ng uniforme. Lumapit si Mang Kulas sa receptionist, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Magandang araw po, bati niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Pwede ko po bang makausap si Ate Elena Garcia? Tiningnan siya ng receptionist mula ulo hanggang paa, ang kanyang mga mata ay may bahid ng pagtataka at pagdudla. May appointment po ba kayo? Tanong niya, ang kanyang boses ay malamig at profesional. Umiling si Mang Kulas. Wala po. Pero may mahalaga lang po akong kailangan iparating sa kanya. Tungkol po sa nakaraan. Tiningnan ulit siya ng receptionist. Tila sinusuri kung siya ay seryoso o nagpapanggap lang. Pasensya na po, atang. Marami po kasing kliyente si Ate Garcia at puno po ang kanyang schedule. Hindi po namin kayo pwedeng papasukin kung wala kayong appointment. Ngunit mahalaga po ito. Inen, pakikusap ni Mang Kulas, ang kanyang mga mata ay tila nagpupumilit na ipahayag ang kanyang desperasyon. Tungkol po ito sa isang bagay na nangyari 40 taon na ang nakalipas.
sa Baryo Pangarap. Ang pangalan ng Baryo Pangarap ay tila nakakuha ng pansin ng receptionist. Pahagya itong kumunot ang noo, ilanag, iisip. Ngunit mabilis itong bumalik sa kanyang profesional na tono. Pasensya na po talaga, Atang. Kailangan niyo pong kumuha ng appointment. Hindi ko po pwedeng istorbohin si Ate Garcia nang walang sapat na dahilan. Naramdaman ni Mang Kulas ang pagiging maliit niya. Ang kanyang mundo ng basyo at lumang dyaryo ay hindi sapat para makapasok sa mundong ito. Ngunit ang alaala ni Ligaya ay nagbigay sa kanya ng lakas. Pakiusap, Ineng. Sabihin niyo lang po sa kanya na may isang matanda na taga Tondo ang naghahanap sa kanya tungkol sa isang lumang garapon at isang ibon ng Adarna. Ang pangalan ng Adarna ay tila nakakuha ng pansin ng isang babaeng naglalakad papunta sa elevator. Siya ay nakasuot ng formal na damit. Ang kanyang mukha ay seryoso at may bahid ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay matalin. Siya si Ate Pilena Garcia. Narinig niya ang huling bahagi ng usapan ni Mang Kulas at ng receptionist. Isang matanda mula Tondo at ibon ng Adarna. Ang mga salitang ito ay tila tumusok sa kanyang puso, nagising sa mga alaala na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Lumapit siya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretsyo kay Mang Kulas. Ano po ang problema dito? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng awtoridad, ngunit mayroong isang bahagyang panginginig na hindi napansin ng receptionist. Nagulat ang receptionist. Aske. Garcia. Pasensya na po. Mayroon po kasing matandang gustong makipag-usap sa inyo ng walang appointment. Sabi niya po ay tungkol sa nakaraan ninyo. Tiningnan ni Elena si Mang Kulas, mula ulo hanggang paa. Isang matandang payat, kupas ang damit, may panyo sa ulo. Hindi siya ang uri ng kliyente na nakasanayan niya. Ngunit ang mga salitang ibon ng Adarna ay hindi niya maalis sa kanyang isip. Ano po ang kailangan ninyo, Tatang? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay malanig. Inilabas ni Mang Kulas ang kanyang supot na papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ate Garcia, ako po si Mang Kulas. May nakita po akong garapon na naglalaman ng sulat at litrato. Tungkol po ito sa Baryo Pangarap at sa isang babaeng nagngangalang Mayumi. At binanggit din po ang ibon ng Adarna. Nagbago ang ekspresyon ni Elena. Ang kanyang mukha ay tila namutla. Ang pangalan ng Mayumi. Ang pangalan ng Nadarena. Ang Baryo Pangarap. Ang mga salitang ito ay tila muling bumuhay sa isang bangungot na matagal na niyang inilibing. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabalik sa nakaraan, sa isang bata, sa isang sunog. Patang, wala po akong alam sa sinasabi ninyo. Sabi niya, ang kanyang boses ay tila may pagtatangka na pigilan ang kanyang emosyon. Siguro po, ay nagkakamali kayo ng tao. Hindi po, Ate Garcia. Pakiusap ni Mang Kulas. Ito po ang litrato. Kayo po ito, di ba? Hawak niyo po ang isang sanggol at sa likod niyo po ang tanimet ng Baryo Pangarap. Inabot niya ang kupas na litrato. Nag-alinlangan si Elena, ngunit kinuha niya ang litrato. Pagkakita niya rito, ang kanyang mga kamay ay naningig. Ang mga mata niya ay nanlaki. Ang litrato, isang alaala ng isang panahon na matagal na niyang sinubukang kalimutan, ay bumalik. Siya. Ang sanggol. Ang tinimet. Tatang,
Hindi po ito ang tamang lugar para sa ganitong usapan. Sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nagtaas. Kaya ko po kayong paalisin. Ang kanyang tono ay tila banta, ngunit mayroong takot sa kanyang mga mata. Pakiusap, Ate Garcia. Pakiusap ni Mang Kulas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Para po ito sa anak ko. Sa ligaya ko. Kailangan ko lang po malaman ang katotohanan. Kailangan ko lang po ng kaunting oras. Tiningnan ni Elena, si Mang Kulas. Ang kanyang matalin na tingin ay tila naghahanap ng kasinungalingan. Ngunit ang nakita niya ay isang matandang lalaki na puno ng sakit, ng pag-asa, at ng pag-ibig sa kanyang nawawalang anak. Ang kanyang pader, na matibay, ay tila may bahagyang pumutok. Ang pangalan ng ligaya ay tila umalingaw sa kanyang isip, kasama ng pangalan ng Mayumi. Sa isang iglap, tila iba ang kanyang desisyon. Pumasok po kayo sa conference room, sabi niya, ang kanyang boses ay mababa. Ngunit puno ng bigat. Ngunit layong minuto lang. Wala na pong iba. Inihatid ng receptionist si Mang Kulas sa isang conference room. Ang silid ay malaki, moderno, at may namahaling kasangkapan. Nakaupo si Mang Kulas sa isang sila. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa supot na papel. Nararamdaman niya ang malamig na hangin mula sa aircon, ngunit mas malamig pa ang kanyang kaba. Ito na ang sandali. Ang katotohanan, anuman, ang idulot nito ay malapit ng masanggit. At sa loob ng kanyang puso, naramdaman niya ang presensya ni Ligaya, na tila nagbibigay sa kanya ng lakas upang harapin ang hindi maiiwasan. Ang pag-ibig niya sa kanyang anak ang naging tulay niya sa pagitan ng Tondo at Makati, sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, at sa pagitan ng dalawang pusong nagtatago ng matinding sakit. Sa loob ng conference room, ang malamig na simoy ng aircon ay tila hindi makatunaw sa tumitinding init ng emosyon. Umupo si Elena Cecilia sa tapat ni Mang Kulas. Ang kanyang mukha ay isang maingat na maskara ng pagdududa, ngunit ang isang munting panginginig sa kanyang mga mata ay hindi naatakas sa mapanuring tingin ng matanda. Aske Garcia. Simula ni Mang Kulas, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may tatag. Alam kong mahirap paniwalaan ang sinasabi ko. Pero may dahilan kung bakit ako narito. Hindi po ako nanggugulo. Kanyang inilagay ang gusot na supot ng papel sa makinis na mesa. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Pinagmamasdan lamang siya ni Elena. Ang kanyang ekspresyon ay pinaghalong pag-aalinlangan at pagkabahala. Ang salitang adal na ay umalingaw mo pa rin sa kanyang isipan, isang matagal ng inilibing na alaala na biglang nagpakita. Narinig ko na po ang kwento ninyo sa aking receptionist, Tatang. Ngunit ang aking buhay ay pribado. At ang aking trabaho ay importante. Kung wala po kayong kaso na may kinalaman sa akin, kailangan ko na po kayong paalisin. Ang kanyang boses ay matalin. Isang pagtatangka upang itago ang kanyang sarili. Hindi po kaso ang dala ko, Ate Garcia. Ang dala ko po ay katotohanan. Isang katotohanan na matagal nang inilibing. Maingat na kinuha ni Mang Kulas ang garapon mula sa supot. Dahan niya itong inilagay sa mesa. Ang lumang salamin nito ay tila sumasalungat sa makintab na ibabaw. Nakita ko po ito sa isang lumang bodega sa Tondo. At sa loob nito, maingat niyang inilabas ang dilaw na sulat at ang kupas na litrato. Nagulantang ang mga mata ni Elena sa pagkakita sa garapon.
Mayroong isang bagay na pamilyar dito, isang malabong alaala mula sa malayong nakaraan. Ang kanyang hininga ay huninto nang ilapag ni Mang Kulas ang sulat at litrato. Ang kanyang paningin ay napako sa sulat. Ang sulat, kamay. Ang sarili niyang sulat, kamay. Isang malamig na takot ang bumalot sa kanya, itinulak ang kanyang profesional na pagpapanggap. Ang kanyang mga kamay, na karaniwang matatan at may kumpiyansa, ay nagsimulang manginig. Ito ang sulat ko. Bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Tila ayaw maniwala. Ang kanyang maingat na itinayong padel ay nagsimulang gumuho. Kanyang dinambot ang litrato. Ang kanyang mga daliri ay dahang gumapang sa kupas na email. Isang batang babae, may hawak na sanggol, na may pamilyar, naguguho na harapan ng tanimet sa baryo pangarap sa likuran. Ang kanyang nakaraan, na kanyang buong iingat na inilibing sa ilalim ng mga patong ng ambisyon at tagumpay, ay biglang bumalik. Pumuntong, hininga siya. Ang kanyang mga mata ay nangilid sa luha. Si Mayumi, dulong niya. Ang pangalan ay isang masakit na alingaw-ngaw. Ang anak ko, biglang kumabog ang puso ni Mang Kulas. Si Mayumi. Ito nga po ang binanggit sa sulat. Sino po si Mayumi? At bakit may koneksyon siya sa aking ligaya, sa Adalna at sa Balro Pangarap? Ang kanyang boses ay puno ng desperadong pagmamadali, kumakapit sa asang ang anak ni Elena ay maaring maghatid sa kanyang sariling anak. Tumingin si Elena kay Mang Kulas. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit na sumalanin sa sakit nito. Ang malamig at makapangyarihang abogada ay nawala, napalitan ng isang nagdadalamharing ina. Mayumi, ulit niya. Ang kanyang boses ay nabasag sa emosyon. Si Mayumi ang anak ko. Hindi si Ligaya. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Mang Kulas na parang pisikal na suntok. Ang kanyang mundo na nagsisimula pa lamang liwanagan ng isang munting kislap ng asa ay muling bumagsak sa dilin. Ligaya. Hindi si Ligaya. Ang kanyang asa ay parang salamin na nabasag sa isang iglap. 40 taon ng paghahanap ng pagkapit sa bawat munting palatandaan para lamang malaman na ang natagpuan niya ay hindi ang kanyang anak. Ang katahimikan sa silid ay nakakabingi na puno lamang ng pagguho ng asa ni Mang Kulas. Kanyang hinawakan ang kanyang dibdib. Ang bigat ng paghahayag ay dumurog sa kanya. Ang kanyang mga mata, na karaniwang puno ng banayad, na pagod, ay nagtataglay na yon ng isang malalin at krudong desperasyon. Hindi siya si Ligaya? Tanong niya, halos nagmamakaawa para sa ibang sagot. Umiling si Elena, ang mga luha ay bumagsak na sa kanyang mukha. Sa wakas ay nakalaya pagkatapos ng mga dekada ng pagkakakulong. Ang pader ay gumungo. Hindi, tatang. Si Mayumi, siya ang anak ko. Ang anak na pilit kong iniwan. Ang anak na nawala sa apoy ng Mario Pangarap. Ang kanyang boses ay isang basag na hikbi. Tiningnan niya ang dilaw na sulat sa kanyang nanginginig na mga kamay. Isinulat ko ito, atang. Matagal na. Bago mangyari ang sunog. Bago ko siya iwan sa tiyahin ko sa baryo Pangarap. Kanyang dinama ang isang malalim, nanginginig na hininga. Sinusubukang ayusin ang kanyang sarili, ngunit patuloy na umaagos ang mga luha. Nagdalang tao ako sa labasang kasal. Bata pa ako noon. Wala akong trabaho. Walang pera. Ang pamilya ko, mahirap lang din. Wala akong tools.
Tatang, kailangan kong lumayo. Kailangan kong magsumikap. Pangarap kong maging abogada para balikan si Mayumi, para bigyan siya ng magandang buhay. Kaya ipinauwi ko siya sa kapatid ng aking ina, si Tia Nelia, sa baryo Pangarap. Nakikinig si Mang Kulas. Ang kanyang sariling kalungkutan ay pansamantalang natabunan ng kudo na sakit na nanggagaling kay Elena. Nakita niya hindi ang isang makapangyarihang abogada, kundi isang bata at desperadong ina na pinilit gumawa ng imposibleng pagpili. Naiintindihan niya ang ganoong uri ng sakripisyo, ang ganoong uri ng pagmamahal. Ang Adana. Bulong ni Mang Kulas, pilit pa ring iniintindi ang koneksyon. Tumango si Elena, ang kanyang mga mata ay malayo, binabalikan ng nakaraan. Si Mayumi at si Ligaya. Magkaibigan sila, tatang. Matatalik na magkaibigan. Halos bawat araw magkasama. Si Ligaya, ang anak ninyo. Sila ang madalas magkasama. Pareho nilang gustong mga laruang ibon ng Adana. May ibinigay din akong isang maliit na ibon kay Mayumi. Gawa ng matandang karpintero doon. Iyon ang paborito nila. Naglalaro sila, nagkukulitan, tawa ng tawa sa ilalim ng mangga. Isang malabong, malungkot na ngiti ang dumampi sa kanyang mga labi sa gitna ng kanyang mga luha. Mabilis na napalitan ng panibagong alon ng matinding sakit. Sa araw ng sunog, tatang, bumalik ako sa baryo Pangarap. Lihim. Gusto ko lang siyang masilayan. Gusto kong makita kung paano siya lumaki. Nakatago ako sa malayo. Pinagmamasdan siya habang naglalaro kasama si Ligaya. Ang mga tawa nila. Nabasag muli ang kanyang boses. Isang pagtangis ng desperasyon ang lumabas sa kanyang mga labi. Tapos, tumating ang apoy. Kanyang tinakpan ang kanyang mukha ng mga kamay. Humihikbi nang walang tigil. Ang naipong kalungkutan ng 40 taon ay sumabog. Yumanig sa buong katawan niya. Ang sopistikadong abogada ay nawala. Tanging ang basag na ina ang naiwan. Si Mang Kulas, sa kabila ng kanyang sariling matinding sakit ay umabot at dahan-dahang hinaplos ang balikat ni Elena. Naiintindihan niya. Nabuhay niya rin ang sandaling iyon. Nakita ko sila, atang. Patuloy niya. Ang kanyang boses ay mufod ng kanyang mga kamay, na puno ng isang kakila, kilabot na kalinawan. Nakita ko si Ligaya at si Mayumi. Naghahabulan sila papunta sa direksyon ng Eskinita, pilit na tumatakas sa naglalagablab na apoy. May narinig akong sigaw. Sigaw ng takot. Hinabol ko sila. Tatang. Hinabol ko. Pero ang apoy ay masyadong mabilis. Ang usok, ang init. Hindi ko sila naabutan. Akala ko'y natupok sila ng apoy. Akala ko, pareho silang nawala. Ang mga mata ni Mang Kulas ay umaapaw na rin sa luha. Ang imahe ng kanyang Ligaya, tumatakas sa apoy, kasama si Mayumi, ang kanyang matalik na kaibigan, sa tabi niya. Parehong bata, nadamay sa impyerno. Ang garapon, ang sulat, ang adal na lahat, ay biglang nagkaroon ng isang kakila, kilabot, at trahedyang kahulugan. Ang kanyang Ligaya ay hindi natagpuan dahil siya ay namatay kasama ng kanyang kaibigan, si Mayumi. Ang kanyang pag-asa na ngayon ay tuluyan ng nabasag ay napalitan ng isang matinding, pinagsamang kalungkutan. Inangat ni Elena ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay puno ng luha, ang kanyang mga mata ay pula at namamaga.
Isinulat ko ang sulat na iyan at ang kinabukasan ng sunog. Sa desperasyon, sa sakit, para sa anak kong hindi ko na maibabalik. Ang sulat na iyan, ang dapat sanang magsasabi kay Mayumi kung gaano ko siya kamahal. Pero hindi ko naibigay. Hindi ko naidala. Kasi nawala na siya. Nawala na ang anak ko, kasama ng anak niyo. Siya ay bumagsak, inilagay ang kanyang ulo sa mesa, ang kanyang katawan ay nanginig sa hikbi. Ang maingat na itinayong pader sa paligid ng kanyang puso ay gumungho, nagpakita ng kudo, at hindi gumaling na sugat. Ang matagumpay na abogada, si Ate Elena Garcia, ay nawala. Tanging si Elena, ang nagdadalamhating ina, ang naiwan. Umupo si Mang Kulas sa katahimikan, pinaproseso ang nagwawasak na katotohanan. Ang kanyang ligaya ay nawala. Ang ibon ng adal na isang simbolo ng pag-asa at isang palatandaan ay sa halip isang trahedyang marka ng isang pinagsamang kapalaran. Ngunit habang tinitingnan niya ang umiiyak na babae sa kanyang tapat, nakaramdam siya ng isang kakaiba at malalim na koneksyon. Hindi siya iisa sa kanyang kalungkutan. Siya rin ay isang magulang na nawalan ng anak sa parehong kilabot na sunog, sa halos magkatulad na pangyayari. Ang dumurog na pagkadismaya para kay Ligaya ay napakalaki, isang panibagong alon ng kalungkutan. Ngunit kasabay nito, isang kislap ng ibang bagay ang alab sa kanya, isang malalim at may impakyang unawa para sa babaeng ito. Ang kanyang malamig na panlabas ay natunaw, nagpakita ng isang pusong kasimbasad ng sa kanya. Sila ay dalawang estranghero mula sa magkaibang mundo, na pinagbuklod ng isang hindi matitiis at pinagsamang magkawala, isang kahedya na ugnay sa kanilang mga buhay sa paraan na hindi nila kailanman naisip. Ang paghahanap para kay Ligaya ay nagtapos, hindi sa kanyang pagbabalik, kundi sa masakit, ngunit pantay na malalim, na pagtuklas ng isa pang nawawalang kaluluwa, isa pang nagdadalang ating magulang, na ang landas ay trahedyang nagkabuhol sa kanyang sarili. Ang katahimikan sa silid ay hindi na lamang ang tunog ng mga basag na pangarap, kundi pati na rin ang namumuong tunog ng isang pinagsamang nasasabing kalungkutan, isang bagong koneksyon na nabuo sa pugad ng pagkawala. Naiwan si Elena, basag ang boses, nakasubsob ang mukha. Sa mesa, ang kanyang katawan ay nanginig sa matinding hikbi. Ang dating matatag na abogada ay wala na. Anging ang nagdadalamhating ina, ang naiwan, ubad sa lahat ng kanyang pagpapanggap. Sa kabila ng sariling pighati na muling nagdugo, dahang hinaplos ni Mang Kulas ang balikat ni Elena, isang simpleng galaw na nagdala ng init sa malamig at formal na silid. Ang kanyang puso ay pinipiga, hindi lamang para kay Ligaya na hindi niya natagpuan, kundi para na rin kay Elena, isang ina na, tulad niya, ay nawala ng anak sa pinakamalupit na paraan. Ang kanyang sakit ay kanyang sakit na rin. Lumipas ang ilang minuto sa katahimikan, tanging ang tunog ng paghikbi ni Elena at ang malamig na simoy ng aircon ang pumuno sa silid. Ang bawat pagpatak ng luha ni Elena ay tila agos ng 40 taong kirot at pagsisisi. Dahang inangat ni Elena ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay puno ng luha at namumula ang mga mata. Tiningnan niya si Mang Kulas, ang kanyang tingin ay puno ng sakit, panghihinayang, at isang kakaibang pagtataka sa kung bakit ang isang estranghero ay naroroon upang damayan siya. Pasensya na, tatang, bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig at basat. Hindi ko sinasadya,
Ang maging ganito sa harap mo, umiling si Mang Kulas. Ang kanyang mga mata ay basa na rin, sumasalamin sa luha ni Elena. Walang dapat ikahiya, Inan. Naiintindihan ko. Masakit mawalan ng anak. Lalo na't nakita mo. Nakita mo ang apoy. Ang huling sandali. Iba ang sakit ng ganoon. Mayroong kapaitan sa kanyang tinig, ngunit mayroong din malalim na pag-unawa. Sa mga salitang iyon, tila may nagbukas sa puso ni Elena. Ang padala na itinayo niya sa loob ng 40 taon ay tuluyan ng gumuho. Mayroon siyang kasama sa kanyang pasakit. May nakakaintindi. 40 taon ko itong tinago, patang. Ang pakiramdam ng kasalanan, ng paghihinayang, ng takot na baka ako ang dahilan. Ang akala ko, ako lang ang nagdadala nito. Ang buong mundo ko, itinatago ko. Ang sugat na ito. Hindi ka na iisa. Ineng, sabi ni Mang Kulas, ang kanyang boses ay malumanay, puno ng empatiya. 40 taon din akong naghanap ng walang kasiguraduhan. Bawat araw, hinihiling kong balikan ang panahon. Makita si Ligaya. Layakapin siya ng mahigpit, hindi na pakakawalan. Makakaramdam ng kanyang munting init. Pero, huminto siya, ang kanyang boses ay tila may gustong kumawala. Ang puso ko, Inen, parang apo din. Naubos. Natupok. Naging abo. Walang natira, kundi alaala. Pero ngayon, mayroon akong kasama sa paglamig ng abo. Hindi na ako iisa. Nagsimulang magtuwento, si Mang Kulas, ang kanyang boses ay malumanay, puno ng pagmamahal, tila naglalakbay sa mga alaalang matagal nang nakalimutan. Si Ligaya, ang ligaya ko. 5 taong gulang pa lang siya. Noon, mahilig siyang maglalaro sa ilalim ng mangga sa baryo, Pangarap. Ang kanyang paborito, ang ibon ng adal na naibinigay ko sa kanyang kaarawan. Gawa sa kahoy, nililok ng matandang karpintero. Ang sarap balikan ng mga tawa niya. Inen. Ang kanyang mga mata, parang mga bituin kapag tuwa. Matalino, masayahin, mapagmahal. Pangarap kong maging guro siya. Lagi niyang sinasabi, Papa, tuturuan ko po ang mga bata na magbasa at magkukuwento tungkol sa Adana. Maganda ang kwento ng Adalna, Papa. Gusto ko rin maging bida. Habang nagkukuwento si Mang Kulas, nakikinig si Elena, nang tahimik, ang kanyang mga mata ay nakapako sa malayo, tila nakikita ang mga alaala. Ang mga tawa ni Ligaya, ang ibon ng agdal na ito ay mga alaala na halos kasing buhay ng kanyang sariling alaala ng Mayumi. Ang mga detalye ay nagkabuhol, ugnay. Si Mayumi. Bulong ni Elena, ang kanyang boses ay halos hindi marinig, puno ng pagsisisi. Kasing, tanda rin ni Ligaya. Magkasing, anda. At magkasama silang palagi. Halos bawat sandali ng kanyang buhay, kasama niya si Ligaya. Kung paano ninyo sinasabi ang mga katangian ni Ligaya, ganoon din ang naaalala ko kay Mayumi sa mga kwento ni Tia Nelia. Ang kanyang mga mata, malungkot minsan, pero puno ng pag-asa at kakaibang katalinuhan. Mahilig din siyang magbasa. Pangarap niya, maging isang manunulat. Para, sabi niya sa tiyahin niya, maisusulat ko ang aking sariling kwento. Para, hindi ako malimutan. At ang Adalna, ang regalo ko sa kanya. Hindi ko nakita siyang yakap. Yakap ang ibon ng Adalna na binigay ko.
pero alam kong mahal na mahal niya yon. Ang mga tawa nila ni Ligaya. Ang sarap balikan, atang, pero mas masakit. Dahil alam kong kinuha iyon sa akin ng napaka-berries. Nagpatuloy sila sa pagbabahagi. Ang bawat isa ay inilabas ang mga lihim na alaala na matagal nang inilibing sa pinakamalalim na sulok ng kanilang puso. Ang mga paboritong pagkain ng mga bata turon, para kay Ligaya, sagot gulaman para kay Mayumi. Ang mga kalokohan nila pagtatago sa likod ng tindahan ni Aling Nena, pagtakbo sa ulan. Ang mga sinperaring pangarap na biglang naglaho sa isang iglap ng apoy. Habang nagkukuwento, sila ang pagler sa pagitan ng abogada at ng magbobote ay dahang nawala. Hindi na sila magkaiba. Sila ay dalawang magulang na nagdadalamhati, pinagbukrod ng pinakamalalim na uri ng pagkawala, at ngayon, ng mga alaala ng dalawang batang magkahibigan. Palagi kong iniisip, sabi ni Mang Kulas, ang kanyang tingin ay nakapako sa labas ng bintana, sa nagmamadaling mundo ng Makati. Kung ano, sana ang buhay nila ngayon. Kung paano sana sila lumaki, nagtapos ng pag-aaral, nagkaroon ng sariling pamilya. Nakita ko silang masaya noon, Inen. Ang mga inosenteng tawa nila, ang mga simpleng laro. Ano kaya ang magiging reaksyon nila sa mundong ito, sa mga matatayog na gusali? Ganoon din ako. Tatang, sagot ni Elena, ang kanyang tinig ay lumambot. May bahid ng pagsisisi. Bawat tagumpay ko sa buhay, bawat kasong naipanalo ko ay iniisip ko, kung nakita ka lang sana ni Mayumi, sana ipagmalaki ka niya. Pero alam kong walang makakapuno sa puwang na iniwan niya. Walang tagumpay ang makakapawi sa sakit ng pagkawala niya. Ang lahat ng ito, kanyang iginala ang kamay sa luho ng opisina, ay walang saysay kung wala siya. Ang pagsasama nila sa sakit ay hindi nagbigay ng kagyat na lunas, ngunit nagbigay ito ng ginhawa ang ginhawa ng pagkakaroon ng kasama, ng pagkakaunawaan, na walang salita ang makapaglalarawan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, at sa bawat isa ay nakita nila ang kanilang sariling sakit at isang bagong uri ng lakas na nabuo mula sa pinagsamang kahinaan. Ang formalidad ay tuluyan ng naglaho. Tanging dalawang pusong sugatan ang nanatili. Gusto ko silang bisitahin, Ineng, sabi ni Mang Kulas. Ang kanyang tinig ay halos pabulong. Ang baryo pangarap. Ang lugar kung saan sila huling nagaro. Kahit abon na lang, gusto ko silang dalhin doon. Para magpaalam ng maayos. Hindi ko nagawa noon. Tumango si Elena. Ang ideya ay biglang naging isang matinding pangangailangan. Ako rin, Tatang. Kailangan kong bumalik. Kailangan nating bumalik. Hindi ko pa nagawa yon. Hindi ko kailanman nagawa yon. Natakot ako. Na yon, hindi na. Hindi na sila aksaya ng oras. Sumakay sila ng sasakyan ni Elena, isang maganda at makintab na kotse na tila hindi nabibilang sa kanila o sa kanilang kalungkutan. Ang sasakyan ay bumalik sa mga lumang kalsada ng Maynila, lumalabas sa mga modernong gusali ng Makati at papunta sa puso ng nakaraan. Habang bumibiyahe, dahang nawala ang formalidad. Nagkwenduhan sila tungkol sa buhay sa Tondo, sa mga pagbabago, sa Maynila, sa mga simpleng bagay na nagbigay ng kulay sa kanilang buhay. Ngunit sa bawat paglipas ng kilometro, tumitindi ang bigat sa kanilang puso, sa bawat alaala na binabalikan, tila naglalakad sila sa isang matagal nang nawalang daan. Nang marating nila ang lugar ng baryo pangarap, tila huminto ang mundo. Ang dating masikip
at buhay na komunidad, ay ngayon ay isang malawak na bakanting lot, puno lang mga damo at basura. Walang bakas ng mga tahanan, ng mga iskinita, ng mga tawa ng mga bata. Ang tanging natira ay ang malawak na kalawakan ng lupa na tila walang alaala. Ngunit para kina Mang Kulas at Elena, bawat bato, bawat damo ay may kwento. Ang hangin ay tila nagbubulong ng mga lumang tinig, ng mga lumang alaala na nakabaon sa ilalim ng lupa. Lumabas sila ng sasakyan. Huminga ng malalim si Elena. Ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa bakanting lote, pilit na inaalala ang mga lumang larawan sa kanyang isip. Dito ang bahay ni Tia Nelia. Dito sila naglalaro ni Ligaya sa ilalim ng mangga. Ang ibon ng Adana doon. Dito naman ang kubo namin, Inen, sabi ni Mang Kulas. Ang kanyang boses ay halos pabulong, pulo ng matinding pighati. Doon ko siya huling nakita, tumatakas sa apoy. Ang mga huling sigaw niya, hanggang ngayon naririnig ko. Kanyang tinuro ang isang partikular na sulok, kung saan tila nakikita pa niya ang apoy na umubos sa kanyang pag-asa sa kanyang anak. Naglabas si Elena ang 2 puting rosas at 2 puting kadila mula sa isang bag. Ibinigay niya ang isa kay Mang Kulas. Ang mga rosas ay simbolo ng kalinisan at kapayapaan. Ang mga kandila ay simbolo ng liwanag sa dilim. Sabay silang lumakad sa gitna ng bakanting lot, papunta sa isang lugar na sa kanilang isip ay ang pinagsamang lugar kung saan sila huling nakita, kung saan natupok ang kanilang pangarap. Maingat nilang inilapag ang mga rosas sa lupa. Ang bawat petal ay tila nagdadala ng isang tahimik na panalangin. Sinindihan nila ang mga kandila. Ang maliliit na apoy ng kandila ay tila sumasalungat sa malawak na kalawakan ng pagkalimot. Isang simbolo ng walang hanggang pagmamahal at pag-alaala. Tumayo sila ng tahimik, ang bawat isa ay nakatingin sa apoy. Ang kanilang mga isip ay puno ng mga alaala, ng mga hindi nasabing salita, ng mga luha na matagal nang pinigilan. Sa sandaling iyon, ang luha ay muling bumagsak, hindi nahikbi ng desperasyon, kundi mga patak ng kalungkutan na may halo ng kapayapaan at pagtanggap. Iyakan sila, hindi lamang para kay Ligaya at Mayumi, kundi para sa kanilang sarili sa mga taon ng pagdadalamati na isa nilang pinasan. Ito ay isang pagpapalaya, isang pagtanggap sa katotohanan na matagal nilang tinakbuhan. Ang bigat sa kanilang balikat ay tila unting lumuwag, napalitan ng isang magagaan na pakiramdam ng kapayapaan. Sana ay masaya na sila, Ineng, sabi ni Mang Kulas. Ang kanyang boses ay puno ng pighati, ngunit mayroong isang uri ng kapayapaan. Magkasama sila. Magkaibigan. Walang hiwalayan. Naglalaro sa ilalim ng mangga sa kabilang buhay. O, Atang, sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit mayroong kalinawan. Magkasama sila. Tumatakbo, naglalaro, malaya. Wala ng apoy na makakasunog sa kanila. Habang nakatayo sila sa gitna ng bakanting lote, sa ilalim ng lumulubog na araw na nagpinta ng mga kulay orange at pula sa kalangitan, naramdaman nila ang isang kakaibang koneksyon. Ang layunin ni Mang Kulas na makita si Ligaya ay hindi natupad sa paraan na inaasahan niya. Ngunit sa halip, natagpuan niya ang isang bagay na mas malalim, isang kasama sa kanyang kalungkutan, isang bagong pamilya na nabuo mula sa abon ng trahedya, isang pamilya na pinagbuklod ng pag-ibig sa mga nawawalang kaluluwa.
Hindi na siya iisa sa pagdadala ng pasakit. Mayroon na siyang kasama na nakakaintindi, nakakaramdam, at nakasaksi sa kanyang pinakamalalim na sugat. Si Elena naman, sa wakas, ay natagpuan ang kapatawaran para sa kanyang sarili. Hindi na siya nagtatago sa likod ng kanyang profesionalismo. Nakakita siya ng isang taong makakaunawa sa kanyang lihim na pasakit, isang taong magbibigay sa kanya ng pahinga mula sa kanyang matagal ng pinasa na kasalanan at pagkamuhi sa sarili. Ang hangin ay umihip at ang usok, mangkandila ay dahang nawala sa kalawakan. Ang baryo pangarap ay nanatiling bakanting lote, ngunit sa puso ni Mang Kulas at Elena, ito ay naging isang banal na lugar, isang lugar ng pag-alaala, ng pagpapalaya, at ng simula ng isang bagong kabanata. Sila ay dalawang estranghero na pinagtagpo ng trahedya, ngunit pinagbuklod ng pagmamahal. Ang kanilang mga anak ay nawala, ngunit ang kanilang pag-ibig ay nananati, at ngayon, mayroon na silang kasama sa pagpasan nito. Ang kanilang paglalakbay ay isang paglalakbay mula sa pagkawala patungo sa koneksyon, mula sa kalungkutan patungo sa isang bagong asa na hindi nila inaasahan, isang asa na nabuo mula sa abo ng nakaraan. Sa paghaharap ng nakaraan, natagpuan nila ang isang kinabukasan na may kahulugan, magkasama. Naiwan si Mang Kulas at Elena sa gitna ng bakanting lote, ang dating baryo pangarap, habang ang araw ay kunting lumulubog sa kanluran. Ang hangin, na dating nagbubulong ng mga tawa ng ligaya at mayumi, ay tila bumubulong na ngayon ng kapayapaan. Ang mga kandila ay dahang nauupos, ngunit ang liwanag na iniwan nito sa kanilang mga puso ay tila hindi na kailanman mamamatay. Sa sandaling iyon, hindi na sila dalawang estranghero na nagmula sa magkaibang mundo. Sila ay dalawang magulang na pinagbuklod ng pinakamalalim na uri ng pagkawala. At ngayon, ang isang bagong natagpuang koneksyon. Habang nagmamanengo pabalik si Elena, ang kotse ay dahang lumabas sa mga lumakat na sisikip na kalsada ng Maynila. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay hindi na masakit, kundi puno ng unawa. Nagpalitan sila ng sulyap sa rearview mirror, at sa bawat sulyap, tila nababasa nila ang kanilang sariling sakit at ang kapayapaan na unting pumupuno sa bawat isa. Atang, simula ni Elena, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may isang bagong lakas. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Hindi na natin maibabalik si Ligaya at si Mayumi. Ngunit ang sakit na ito, ang sakit na pinagdaanan natin, hindi ito dapat mapunta sa wala. Tumingin si Mang Kulas sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng lungsod na nagsisimula ng kumislap. Anong ibig mong sabihin, Inen? Maraming pamilya ang tulad natin. Tatang, paliwanag ni Elena. Ang kanyang tingin ay nakapako sa kalsada, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad na. Maraming magulang ang nawalan ng anak sa mga trahedya. Maraming ina ang napilitang iwan ng kanilang anak dahil sa kahirapan tulad ng nangyari sa akin. Hindi natin sila pwedeng pabayaan kung hindi natin mahanap ang mga anak natin. Siguro naman ay pwede tayong maging tulay para sa iba. Para maiwasan ang sakit na ito sa ibang pamilya. Napaisip si Mang Kulas. Ang kanyang buong buhay ay nakasentro sa paghahanap sa isang nawawalang alaala. Ngayon, sa harap niya ay isang bagong pwedeng pagdaanan ng pag-asa. Pero paano? Ainen. Ako, isang simpleng magbobote. Ikaw, isang abogada. Paano tayo
makakatulong sa kanila. Ngumiti si Elena, isang ngiti na may bayad ng pag-asa. May mga paraan, tatang. May koleksyon ako. May kaalaman. Ikaw, mayroon kang puso. Mayroon kang karanasan. Alam mo ang hirap ng buhay. Alam mo ang sakit ng pagkawala. Pwede tayong magtulungan. Maaari tayong magtayo ng isang maliit na organisasyon, isang pondo. Para sa mga pamilyang naapektuhan ng mga kalamidad. Para sa mga inang tulad ko noon na kailangang magpaubaya ng anak dahil sa kahirapan. Ang alaala ni Ligaya at Mayumi ang magiging inspirasyon natin. Ang ideya ay tila isang boto na dahang lumago sa puso ni Mang Kulas. Ang kanyang paghahanap para kay Ligaya ay nagtapos sa isang trahedya, ngunit ang trahedya na yon ay nagbunga ng isang bagong layunin. Ang ibon ng Kadarna. Ineng, sabi ni Mang Kulas, ang kanyang boses ay may bahid ng damdamin. Sabi ni Ligaya, maganda ang kwento ng Adarna. Gusto niya ring maging bida. Aka ito ang paraan para maging bida sila, Inen. Ang kwento nila, ang kwento natin, ay magiging inspirasyon. Sa loob ng ilang linggo, matapos ang pagdalaw sa Baryo Pangarap, dahang nabuo ang isang bagong bahagi ng buhay ni Mang Kulas at Elena. Ang opisina ni Elena sa Makati ay hindi na lamang lugar ng mga kaso at hustisya, kundi naging lugar din ng mga pagpaplano at pag-asa. Sa tulong ni Elena, nagawa nilang itatag ang pangarap na Adala Foundation. Isang simpleng organisasyon na ang layunin ay magbigay ng suporta at tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng mga trahedya, lalo na ang mga sunog, at sa mga inang nangangailangan ng tulong upang hindi na nila kailangang iwan ang kanilang mga anak. Isang araw, habang nasa opisina sila ni Elena, uusapan ang susunod nilang proyekto, biglang tumingin si Elena kay Mang Kulas. Atang, sabi niya, ang kanyang tingin ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Hindi na tama na doon ka pa rin, nakatira sa Tondo. Sa barong mo. Alam kong doon ka nasanay, at doon mo nakasama si Ligaya. Ngunit ngayon, mayroon na tayong bagong pamilya. Hindi ka na nag-iisa. Nagulat si Mang Kulas. Alam niya ang ibig sabihin ni Elena. Ineng, alam mo namang sanay na ako doon. Ang mga alaala ko kay Ligaya, doon ko sila matatagpuan. Mayroong pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Ang tono, ang barong niya, ito ang kanyang tahanan sa loob ng 40 taon. Ito ang kanyang mundo, ang kanyang pagkakakilanlan. Ngumiti si Elena. Alam ko, tatang. Naiintindihan ko. Ngunit ito ay hindi bostis. Ito ay hindi paglilimos. Ito ay pamilya. Ikaw at ako, tayo, ay pamilya na. Ang pundasyon na ito ang ating bagong tahanan. Kung pwede, may isang maliit na apartment, malapit dito sa opisina. Malapit din sa bahay ko. Hindi ito malaki, pero malinis. May sariling banyo, at may aircon pa. Gusto kong doon ka manirahan. Hindi ito para lang sa'yo, patang. Ito ay para sa atin. Para sa ating layunin. Kailangan natin ang bawat isa. Napatingin si Mang Kulas sa matatayog na gusali ng Makati mula sa bintana ng opisina ni Elena. Isang mundo na dati napakayo, ngayon ay dahang nagiging bahagi ng kanyang buhay. Ang alok ni Elena ay hindi lamang isang alok ng tirahan, ito ay alok ng isang bagong simula, isang bagong pamilya.
ang kanyang puso ay nahati. Ang Tondo at ang mga alaala ni Ligaya, at ang Makati, at ang bagong pamilya at layunin. Ngunit sa mga mata ni Elena, nakita niya ang sinseridad. Hindi ito pagkaawa. Ito ay pagmamahal. Ito ay pagtanggap. Ito ay isang koneksyon na mas malalim pa kaysa sa dugo. Ang alaala ni Ligaya ay mananatili sa kanyang puso, saan man siya magpunta. Ngunit ang pag-iisa ay hindi na dapat magpatulol. Sige, Inen, sabi ni Mang Kulas, ang kanyang boses ay nanginginig sa damdamin. Maraming salamat. Salamat sa lahat. Ang pagtanggap na iyon ay hindi lamang pagtanggap ng isang apartment, kundi pagtanggap ng isang bagong yugto ng buhay, isang bagong pamilya. Ilang linggo ang lumipas, at lumipat si Mang Kulas sa kanyang bagong apartment. Maliit lamang ito, ngunit malinis at komportable. May bintana na nakatanaw sa mga ilaw ng lungsod. Sa isang maliit na sulok, inilagay niya ang litrato ni Ligaya at ang garapon na naghatid sa kanya sa bagong paglalakbay. Hindi na ito mga simbolo ng nawawalang pangarap, kundi mga alaala na nagbigay ng bagong kahulugan sa kanyang buhay. Araw-araw, nakakasama niya si Elena sa pangarap na adal na foundation. Magkasama nilang nilalakbay ang mga komunidad, nagbibigay ng tulong, nagbabahagi ng kanilang kwento. Nakikita ni Mang Kulas ang ngiti sa mukha ng mga inang natulungan nila, ang pag-asa sa mata ng mga batang naapektuhan ng trahedya. Sa bawat ngiti, sa bawat pasasalamat, nararamdaman niya ang presensya ni Ligaya at Mayumi. Sila ay hindi nawala. Sila ay nabubuhay sa bawat batang natulungan, sa bawat pamilyang nabigyan ng pag-asa. Isang hapon, nakaupo si Mang Kulas sa kanyang bagong apartment, umiinom ng mainit na kape. Nakatanaw siya sa labas, sa mga gusali ng Makati na nililiwanagan ng huling sinag ng araw. Ang ingay ng Tondo ay pinalitan ng mas tahimik na buhay. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng pagod at kalungkutan, ay ngayon ay mayroong kapayapan. Ang kulubot sa kanyang mukha ay nanatili, ngunit ang kaluluwa niya ay tila nakahanap ng ginhawa. Ang alaala ni Ligaya ay mananatili, isang malalim na bahagi ng kanyang puso. Ngunit hindi na ito isang sugat na laging dinudugo. Ito ay isang matamis na alaala, isang inspirasyon, isang pagmamahal na lumampas sa kamatayan. Ang garapon at ang adarna, na dating simbolo ng kanyang kalungkutan, ay ngayon ay simbolo ng pag-asa, ng koneksyon, ng isang pamilyang nabuo sa abo ng trahedya. Sa kanyang isip, nakita niya si Elena, abala sa opisina, o marahil ay nasa bahay na, nagpaplano ng susunod nilang hakbang. Sila, dalawang estranghero mula sa magkaibang mundo, ay pinagbuklod ng isang nakakapinsalang pagkawala, ngunit natagpuan nila ang isang bagong kahulugan. Ang pamilya ay hindi na lamang dugo. Ito ay puso. Ito ay pag-unawa. Ito ay pagmamahal na nagmumula sa pinakamadili na sandali ng buhay. Tumayo si Mang Kulas, nilapitan ang bintana. Ang mga ilaw ng Makati ay nagsisimula ng lumiwanag, parang libong bituin na kumikinang sa dilim. Ang lungsod, na dati sumisimbolo sa isang mundo na hindi niya kailanman mararating, ay ngayon ay ang kanyang bagong tahanan. Hindi ito ang traditional na happy ending na kanyang inaasahan. Walang nagbalik na anak. Walang nawawalang pamilya na muling nabuo sa orihinal nitong anyo. Ngunit ito ay isang ending na puno ng pagpapagaling, ng pag-asa
at ang isang bagong pag-unawa sa kahulugan ng buhay at pag-ibig. Ang pangarap na adal na foundation ay patuloy na lumago. At sa bawat bagong buhay na kanilang nahawakan, sa bawat pamilyang kanilang natulungan, ang mga alaala ni Ligaya at Mayumi ay nabuhay, hindi bilang biktima ng apoy, kundi bilang mga tanglaw ng pag-asa. Si Mangkulas at Elena, ang magbobote at ang abogada, ay patuloy na naglalakbay, nagbibigay ng liwanag sa madilim na sulok ng lungsod, at isinusulat ang kanilang sariling kwento, isang kwento ng pagkawala na naging kwento ng muling pagbangon, ang sakit na naging pagmamahal, at ng isang bagong umaga sa lumang lungsod na puno ng pag-asa at bagong simula.